yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit Yan. ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayan mga kababayan, may ginawa na naman tong kabalbalan tong si BBM dito sa kanyang administrasyon na kung saan meron na naman inabando ng daan dito sa Davao Occidental mga kababayan na inabando na lang nila at di man lang nila tinapos mga kababayan. Panonoorin ho natin yan at saka yung pahayag dito ni Attorney Vic Rodriguez. Pero bago lahat yan, huwag mo muna natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. News that matters, ito na po, panonoorin na po natin. Yes, sir. Ayan po mga kababayan, no? Pero marked as completed ito, no? Yes, sir. Upon DPWH, sir. Oh, ayan po, DPWH na naman. Diyos ko po. Mga kababayan natin dyan nasa iba't ibang bansa, ito yung nangyayari dito sa bansa natin, mga corruption. Wala po, sir. Ayan po yung mga daan. Dati na kaya ito. Binuksan doon nila, sir, noong 2021. 2021. Hindi pa nagdala. Kaya sinasabi niyo. In 3 years time na pag-uupo mo, wala ka man lang ginawa, hindi mo man lang nasilip to. BBM, sablay. Ayan po mga kababayan, paano na lang kung umulan ng malakas, ano? Yes, sir. Kita nyo naman yung perwisyong inaabot ng ating mga kababayan, di ba? Tignan yung mga daan, hindi natapos. Yung mga kabalbalan na yan. Tanong ka to. Yung Mga kabalbalan. Ha? 200. Yes, sir. 8 inches. 8 inches. Oh, yes, sir. Ilan lang ko binunusan to? Tatong araw, sir. 3 days ago. Isang araw lang. Mm. Dapat kasi 2021 pa ba? Panig ka, BBM, panoorin mo to. Malayo pa to. Hindi ka ba naawa dito sa ating mga kababayan dito na nagko-commute? Delikado po yung daan. Doon yung yung National Highway sa kung saan yan. 4 na taon nilang hindi ginawa. Dapat na-collecta na nila yung pera. Wala na. Ay safety na eh. Ano yung kumpanya? Ba't na ginawa ito? Paano sila makakalusog dyan? Wala na sinumbusog. Kailangan natin ma-check kung sa specs may bakal ba talaga dapat o wala. Kasi ito, Ayan po mga kababayan, yung kabalbalan ni BBM na itong daan dito sa Davao Occidental po yan mga kababayan. Yung hindi natapos na project ng DPWH na ito na nakulimbat na nila yung mga pera ng pera natin, tapos ito po yung ginawa nila, binaboy ho nila. Paano po naman nakakahawa itong mga kababayan natin? Paano na lang kung lumakas po ang ulan dyan? Anong mangyayari na lang sa daan na yan? Delikado po. May mga madudulas at maaksidente ang kababayan nating mga Pilipino. Yan ho mga kababayan, yung kabalbalan ng ating presidente na pa-easy-easy lang. Papasyal-pasyal lang yung ginagawa niya. Nakukuha pa niyang kumaway-kaway dun sa Trilla in Manila anniversary kagabi. Mga kababayan, naku po, may himukha pa siyang iharap sa mga taong bayan natin na pangiti-ngiti pa silang dalawang mag-asawa. Diyos ko po mga kababayan, ayan po, ang kabalbalan nila, mga kababayan. Ito mga kababayan, balikan na ho natin itong si Attorney Vic Rodriguez natin na isang kababayan natin na mga anti-BBM administration na kung saan isinisiwalat niya yung mga hindi magandang gawain ng administrasyon na to mga kababayan. At sa ating ekonomiya, hindi po natin ito baguhin. Lahat po ito, yung irreversible effects, yung unstoppable effects, yung detrimental impact, magaganap po ito. At wag naman sana, nasa record high at tipping point na po tayo. Baka naman mamaya lalabas na naman dyan.
with crocodile tears or luha ng buhaya. Oo, matauhan kayo, kayong mga buhaya dyan, yung sino man na natatamaan dyan, yung mga buhaya, yung mga pera ng taong bayan na binulsa-bulsa nyo lang, ibalik nyo na ho, pakiusap lang po ito. No, alam niyo naman ibig sabihin ng luha ng buhaya eh. 'Di ba? Lalabas na naman diyan pa-victim effect, pa-drama, at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Umabot tayo sa tipping point at record high dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng bangkaroteng liderato. Kaya po tayo nandito sa record high, padrama yung pa-victim. Pabebe. Sila ho ang administrasyong Marcos Jr. ang nagbibiktima sa ating mga Pilipino. Tama. Huwag ho kayong papadala doon sa paluha-luha yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya. At ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Mahigit 3 taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin alam? Bagsak po ang halaga ng ating piso. Mahalaga po ito pag-usapan natin. Simulan natin sa ating national debt o yung pambansang pagkakautang. Sa kasalukuyan, as of I think this is September, 17.58 trillion. 17.58 trillion na po ang ating pambansang pagkakautang. Nako. This is as of September of 2025. Nung ang palitan po ng piso kontra dolyar ay hindi pa 59.13. Kahapon po yan, nagsara at 59.13. Malulula po kayo. Nag-update po ako kanina, nagtanong ako sa ating mga Ayan, mga kababayan. Hanggat tumataas po yung dollars, mga kababayan, tumataas din po yung interes ng utang ng bansa natin. Etong Pangulo natin, pa-easy-easy lang, pasyal-pasyal lang, palakad-lakad lang, nakuha pa niyang unahin yan, despite na itong mga unahin sana niya, yung paano ho itong ekonomiya natin na lumago at tumaas para itong mga utang ng bansa natin ay mabawasan. Hindi yung tumataas, lumulobo yung interes, mga kababayan. Ayan yung mga kabalbalan nila. Ito, sino po nagdudusa? Tayo po. Gusto po. Yung mga bilihin dyan, nagtataasan. Tapos yung mga sahod ng taong bayan dito, hindi ho nilalakihan. Yan pong epekto ng mga ekonomiya natin ngayon. BBM, makinig ka. Wag ho kayong pabebe. Diyos ko. Maawa kayo dito sa bansa natin. Talagang garapal na at matindi na. Dinaig pa ng pandemya itong gobyerno natin ngayon. Sinapit natin. kaibigan na sa financial industry, sa banking. Nagbukas po kanina yung palitan, umabot na po ng 59.40. Ayun, Diyos ko. 59.40. Ang isang dolyar, katumbas na po nito sa palitan ay 59 Abebe, pesos pamor. and 40 centavos. Record high. Balikan po natin. Bago tayo tumungo sa record high na palitan, sadsad po ang halaga ng piso. Record high po ang ating national debt. Yung ating pambansang pagkakautang. 17.58 trillion as of September 2025. Bakit mahalagang pag-usapan po natin ito? Sapagkat ang debt cap o yung ceiling po ng ating gobyerno, every year nagseset po sila nung hangganan lang kung hanggang magkano lang tayo maaaring umutang o yung target o projection. Hanggang dito lang ang ating pwedeng utangin para hindi tayo malubog sa utang at ma-maintain po yung healthy ratio ng ating pagkakautang vis-a-vis our GDP. Ano? Yun. Ang ating national debt ay 17.58 trillion. Higit na pong malaki ito. Record high po ito. Record high. Kaya nga po yung pamagat natin. Record high po, BBM. High at tipping point. Record Huwag high kayong po yung pabebe ating dyan. national debt. Sapagkat ang projected lamang po, ang tinakda lamang po ng administrasyon ni Marcos Jr. na ating uutangin ngayong taong 2025 ay hanggang 17.359 trillion. Tingnan po nyo yung may mga papel, lapis at ballpen. Sulat po nyo ito.
ang ating pong kasalukuyang pambansang pagkakautang as of September 2025 ay 17.58 trillion. 17.58 trillion. Ito po'y higit na malaki na doon sa debt cap natin for 2025. Yung mga kaibigan nating professionals, yun nasa banking and finance industry, 17.359 trillion lang yung ating debt cap. Yan na lang dapat yung ating uutangin. Hanggang dyan lang tayo. Subalit, lagpas na po tayo doon sa ating debt limit for Ano na, BBM, ano masasabi mo dito sa mga utang natin na lumobo? Dahil sa kabalbalan ninyo, yung mga kawatan ninyo, tumaas yung utang natin dahil bumaba ang ekonomiya natin. Ngayon yung mga dollars ngayon, ito nagsipagtaasan. Yan po ang epekto ng inyong kaguluhan dito sa bansa natin. Kaya ang gawin mo na lang, BBM, naku po, ibenta nyo na at ibalik yung mga ginto na ninakaw ng tatay mo dito para bayaran tong mga utang natin tsaka kahit bayaran ho yan, wala rin ho tayong mapapala. Kasi po mga kababayan, kahit bayaran po nila yan, sino naman ang makikinabang? Sila pa rin yung mga nasa gobyerno. Buti sana kung yung mga pagbebentahan nila ng ginto na yan, mga kababayan, ibibigay sa atin, di ba? O para naman guminhawa yung buhay natin kung ibigay na lang nila sa atin yung mga ginto na yan, yung mga ibenta nila. Okay, goods na goods yun, BBM, di ba? 2025, yung debt ceiling. Higit na pong malaki ang ating iniutang ngayong taong 2025. Record high po iyan. Yung another record high, ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Kahapon mo ay nagsara ng 59 pesos and 13 centavos. Kahapon po yan. 59 pesos and 13 centavos, piso kontra dolyar or dolyar kontra piso. Kanina po, mga 9 a.m. na nagbukas na po ang bangko, trading o palitan na po sa bangko. Bangko po ito yung base rate po ito ng bangko nung nagbukas kanina. 59 pesos and 40 centavos. Higit pong malaki kesa dun sa pagsara ng palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar kahapon. If yesterday it was at 59.13, opening of the banks today based on the bank's base rate kanina sa palitan 59.40. Umabot na po ng 59.40. Record high din po iyan. Ayan, record high po yan, BBM. Anong gagawin mo na ngayon? Wala, tatawanan mo lang kami. Kasi pag tatawanan mo lang yung mga taong bayan, wala kang gagawin dyan, kundi pabebe ka lang. For sure, wala kang gagawin dyan, kundi eto, ang gagawin mo lang ho dyan, ang gagawin ho ng presidente natin, mga kababayan, is magkakaso lang yan dito sa mga kababayan natin hindi naman nadadawit dito sa flood control. Yan ang gagawin yan, yung mga manggugulo lang yan para lalong mabaon tayo sa utang. Instead na ipakulong itong yung pinsan niyang nagpakasasa dito sa bilyo-bilyong pera natin at si Zaldico at saka yung mga ibang politiko dyan na nagsisumipsip sa kanya, yan lang ho ang nakikinabang. Wala ho nangyayari. Alam nyo mga kababayan, para mga guminhawa tong bansa natin, dapat talaga makulong na tong mga magnanakaw na to, talagang to, mga to. Kaso nga lang, kontrolado nila yung mga ICI na yan, tsaka si Kenkoy Remulla, hawak din nila. Talagang hayaan nyo na, karma rin nung darating sa mga magnanakaw na yan. Pag naluklok, dumating na yung halalan at naluklok yung VP Sara natin na presidente, pagbabayaran nila yan yung mga ginawa nilang pambubudol sa atin mga kababayan. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. administration na flood control programs or flood mitigation Di programs. Na natigil yung flood Yung control flood na yan. control fund anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Record Kaya nga po high. yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists, nung mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa, tayo po yung kulelat after Myanmar.
Ako, sa grabe. Southeast Asian region. Nakakahiya. Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdaos-dos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan. Paano po, Attorney Vic, record high tayo sa mga utang-utang na yan. Tayo yung pinakakulelat na bansa dito sa Asia pagdating sa ekonomiya. Pero tayo naman po yung number 1, tong BBM administration, mga kababayan. Number 1 sa pagnanakaw. Yan, dyan nakikilala ngayon yung bansa natin. Instead na yung bansa natin kilalang kilala dati dahil maayos ang ekonomiya sa buong Asia. Pangalawa ho tayo dati, mga kababayan. Ngayon sa iba't ibang bansa, pinapapanood tong mga kaganapan na korupsyon natin dito. Wala na ho tayong mukhang ipapakita sa mga iba't ibang bansa dahil nga po tong mga kabalbalan ni BBM, mga kababayan. Sino hong napapahiya dyan? Yung mga kababayan natin na nasa iba't ibang bansa na namamasukan doon at kung sasabihin ng mga dayuhan sa kanila, tignan mo yung bansa ninyo. Diyos ko, katakot-takot na corruption. Actually, yung mga Pilipino, mga OFW, kudos sa inyo, shout out sa inyo mga OFW. Marami pong bumahanga dyan sa mga OFW natin na kung saan, kung ang Pilipino, kung magtrabaho sila, world class mga kababayan. Tapos ito pa yung ibabalik sa kanila na kakantsawan yung bansa natin. Yan, nagkakaroon po ng harassment minsan mga kababayan eh. Kapag yung mga nasa ibang bansa ka, pinakita mo yung galing mo sa trabaho, talagang hinahangaan po tayong mga Pilipino. Pinupuri po tayo sa galing natin, sa galing at diskarte kung paano solving yung problema na itong mga dayuhan hindi nila kayang gawin. Ang Pilipino po ang nakaka-resolve ng mga ganyang problema sa iba't ibang bansa. Kung saan yung pinagtatrabaho nila. Ganyan ho tingin ng mga dayuhan sa Pilipino, magagaling, dedicated magtrabaho. Pero ito po, yung despite na ito, yung galing natin, itong bansa natin naman, magaling din magaling magkurakot yung pinakita nila. Nakakahiya ho. Sobra. At yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan, yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. At huwag nating kalilimutan yung ating gold reserve. Huwag po Yes yung kalilimutan yan dahil kawing-kawing na po ito, magkakamag-anak po lahat ito eh. Itong problemang ito, bakit tayo naririto sa record high at tipping point? Attorney Vic, yung mga gold reserves natin dyan sa ibang bansa or sa Switzerland na kung saan ninakaw ng tatay ni BBM, Attorney Vic, nangangalawang na ho yan. Diyos ko, nandyan lang po yung ginto, hindi nila ginagalaw, which is yung ginto na yan galing din naman sa nakaw. Ba't din na lang nila ibalik dito sa mga mamamayang Pilipino nang sa ganon umayos naman yung pamumuhay natin. Tignan mo po yung ibang bansa dyan, yung Brunei, Saudi Arabia, hindi ho sila nagtatrabaho sa iba't bansa dahil yung bansa nila mayaman. Talaga yung gobyerno nila maayos. Di sana kung ganyan tayo kayaman dati, sana lahat na lang ng Pilipino sana hindi na ho tayo namamasukan sa iba't ibang bansa at dito na lang ho tayo sa Pilipinas na magtrabaho. Tsaka yung mga bilihin affordable na natin, hindi ho yung sumasahod ho tayo bigla nang lilipad after tomorrow. Pagkatanggap pa lang ng sahod natin, wala na pong natitira dahil nga ito pambili lang ng ulam, mga daily needs natin, yung mga pangkain, pambayad sa mga bills, wala na, nairaraos lang ho natin yung buhay natin sa pag nakuha yung sweldo. Pero kung ang bansa natin isa kasing asenso ng mga Brunei na yan, Saudi Arabia, yung mga mamamayan doon at hindi na ho nila kailangan magtrabaho, which is maganda yung gobyerno nila. Kahit sabihin na lang ho natin mga kababayan, yung Saudi Arabia is mayaman talaga dahil sa oil. Talagang given na po yan. Pero tong bansa natin dati kasi nung nakakapanahunan na pangalawa tayo sa Asia, mabababa lang po yung bilihin dati noon. Yung mga gasolina, ganyan. Magkano lang yung gasolina noon na inabutan ko? Yung mga 7 pesos
per liter. Ngayon po 50 plus na. Kasi po mataas po yung ekonomiya natin. Maayos yung mga pag-i-import natin ng mga produkto kaya po yung hindi ho tayo nalulubog sa utang kasi kaya ho nating i-manage yung mga pagbili natin ng mga imported kasi po yung bansa natin maayos yung ekonomiya natin. Kaso ngayon po talagang wala ho talaga. Sobrang pang-aapi na sobrang pang-aapi na po kahit na anong gawin nating sipag mga kababayan. Diyos ko. Talagang napupunta lang po dito. At saka ang hirap po pag nagkasakit po tayo mga kababayan. Hirap na hirap po tayo kung saan tayo bumili ng gamot at kung paano natin na mabayaran yung bills natin dahil ang mamahal po din ng bills dito sa hospital mga kababayan. Which is dapat talaga yan ang gawin ni BBM. Ibenta na lang yung ginto na yan para naman dito mapaayos yung mga benefits natin. At kung talagang gusto niyan tumulong, gawin niya na lang ho yan. Kaso nga ito, ang Diyos nila yung pera. Ito yung kanilang sinasamba. Diyos ko. Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada Tignan mo. ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? Nako. 30 tons. 30 tons ng ginto. 30 tonelada ng ginto. Ang dami po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve. Kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tama po. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw. Or kahit yung kahapon na lang. All-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bentahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Mali po yan. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 toneladang higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Kung binenta pala nila yung ginto natin mga kababayan, ba't na baon-baon pa tayo sa utang at bakit pa itong DPWH pinag-budget ninakaw pa nila? Talagang wala akong patawad tong BBM na to. Talagang napakatindi ng ugali nito, ang itim ng budhi. Binenta na yung gold reserves natin mga kababayan, tapos ito ninakaw pa yung pondo ng kaban ng bayan natin. Diyos ko, ano na lang itira niya sa atin? Diyos ko po, mahawa ka naman BBM. Grabe na yung yung kalokohan mo. Tigilan mo na yung pagkakain mo ng mga polvoron. Dahil sa pagkakain mo ng polvoron na yun, lumilit yung utak mo. Diyos ko po. Sinong bumili? Magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve? We have the right to know. We deserve to know. Yes. Bakit ibinenta? Saan ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang, yung 30 tonelada higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. Administration. Hindi po. Samantala lang naman po silang nandyan. 6 years lang naman silang nandyan eh. Sinamantala na nila. Shorter. Depende po sa pagkilos ng taong bayan. So ito pong lahat, record high po ito. Record high po ito. Kaya ngayong ating tanong, record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point. Nasa tipping point na ba tayo? Ng talagang problema na maaring mauwi sa isang economic collapse or Ayan po, BBM, makinig ka po ha. Tama po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Kung mamatakin ninyo yung pera-pera na yung pera na gold reserve, saan nyo ho dinala yung mga yan? Diyos ko po, at binenta nyo yan, saan nyo ho dinala yung mga perang yan? Ayan po, tama po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Itong ating Pangulo,
binenta niya po yung mga gold reserves natin na kung saan yung napagbentaan niya, hindi man lang tayo sinabihan kung saan dinala. At saka yung mga Maharlika Fund na yan, hindi ho tayo binalitaan. 3 years na po, tahimik pa rin sila. At saka yung mga pondo ng DPWH, yung pagpapagawa ng daan na yan, Diyos ko mga kababayan, i-ginose project nila. Ano naman ang ano man ang nakain ng mga to, mga kababayan, Diyos ko po. Kaya ikaw, BBM, tigil-tigilan mo na yung pagkain mo ng polvoron kasi yung utak mo na lumiliit lang po. Lalo lang ho kaming napapasama sa mga pinaggagawa ninyo. Kaya talaga kung mahal mo yung taong bayan, ibalik mo lang yung pera namin para naman guminhawa na tong bansa namin. At saka itong mga utang natin na dito sa pinag-utang-utang mo, lalo ho tayong nalulugmok dito sa pagkakautang. Ang kawawa po yung taong bayan. Kaya ang gawin nyo ho, magpakulong na po kayo. Para naman po itong bansa namin manahimik na at bumaba na yung pagkakautang ng bansang Pilipinas. O yan po mga kababayan, napakagandang payag dito ni Atty. Vic Rodriguez na kung saan itong si BBM, mga kababayan, nagnakaw na, binenta pa yung gold reserves natin at hindi pa niya sinabi kung saan nila dinala yung pera. Ganyan o katalamak itong presidente natin mga kababayan. Ipagkalat nyo po yan sa mga kapitbahay ninyo at saka dyan sa iba't ibang bansa na nanonood ngayon dito. Na itong presidente natin isang corrupt na walang ginawa kundi magnakaw. O hanggang dyan na lang muna tayo mga kababayan. Huwag nyo kalimutan i-share, i-like, subscribe tong videos na to nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.